Gising pa po ba kayo mga kapatid? Okay. Marami pong salamat kay Kamaki at kay Ka-Franz. Mga kapatid, napakaganda po na magiging topic natin ngayong hapon. Taas po ng kamay sa inyo ang may experience na po sa pagbuo ng computer. Meron na po ba dito? Yung nakapag-build na? So, ibig sabihin, marami pa po dito ang hindi pa nakakaalam. So, hindi pa nila alam kung ano yung mga major parts ng computer. So, dito po sa presentation ko, ituturo ko po sa inyo lahat kung paano. So, ang topic po ng ating seminar ngayon ay Computer Building and Cable Management. Next slide, please. Building computers is the process of selecting, assembling, and connecting various components to create a fully functional system. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag tayo ay nagpasya na mag-build ng ating sariling computer, nakadepende po ito sa preference natin. For example, gusto lamang po natin gamitin as pang-office, or pang-mid-range, or gaming, or kung ano man, didepende po yun doon. Next slide, please. Ang purpose po ng presentation ko na to ay para maturuan po tayo na malaman ano ba yung nilalaman ng computer? Ano ba yung bawat piyesa na nakapaloob dyan? Paano ba ito nagpa-function? So malaking tulong po ito lalong-lalo na sa mga kapatid natin na ngayon ay may tungkulin sa PSB. Kasi alam natin na kapag kami pagsamba, sila po yung humahawak ng computer. So sila yung nakakaalam, nakaka-experience kung ano yung mga nagiging problema habang nag-ooperate sila. So, sa presentation na to, magkakaroon sila ng idea kung ano po ba yung dapat nilang i-upgrade. Or, magkaroon sila ng simple analysis na makapag-troubleshoot, mga kapatid. Kasi pag naintindihan po natin yung pyesa kung paano gumagana, madali po natin i-isolate yung problema, madali po natin ma-fix. So, okay. Next slide. So, what are the major parts of computer? Slide. Next slide, please. So, ang pinakauna po mga kapatid ay ang CPU or Central Processing Unit. Ang CPU po mga kapatid, meron po major manufacturer na gumagawa niyan. Andyan po ang Intel at AMD. Ryan, bakit ba namin kailangan pang malaman yung CPU niya? Parang nakakatakot yung itsura, parang napaka-technical. Ganito po mga kapatid, importante na alam natin kung paano nagpa-function ang CPU. Let's say halimbawa, bibili kayo ng computer. Yung iba mahilig sa atin bumili ng second hand. Ang problema, pag nalaan natin, nakita natin sa marketplace, uy, i9, i7, napakamura. Pero wala tayong knowledge kung anong generation yung bibili natin. Yun pala, nakabili tayo ng i7 or i9 na mura, pero hindi natin alam, third generation na pala. So, ibig sabihin, ginamit na yung 10 to 15 years. Tapos, bibili natin, tayo, wala tayong alam, mauhulog tayo dun sa patibong na, uy, mura. Pero hindi natin alam yung magiging lifespan doon, sandali na lang pagka ginamit natin. So, yun yung dapat nating malaman. Yung generation ng CPU. Kasi po mga kapatid, ganito every 1 to 2 years, nagre-release po ang Intel at AMD ng new panibagong generations or structure ng kanilang CPU. So kung mapapansin po ninyo, dati, way back 1993, yung Intel nag-release sila ng Pentium 1. So yung may mga nakakaalala pa dito dati sa mga computer na Pentium 1, Pentium 3, Pentium 4. Di ba alam natin, sobrang bagal nun. Kasi po yun ay binubuo lang ng single core. So pag sinabing single core mga kapatid, yan po yung manpower. Kumbaga sa tao, halimbawa kanina na lang, yung nag-distribute ng mga pagkain dito kanina. Kung isang tao lang ang mag-distribute niyan, sa tingin niyo gano'n niya katagal tayo lahat bago mabigyan, bago tayo makakain? Di ba matagal? Ngayon po nag-evolve ang technology. Ngayon po, ang generation po ay umabot na po tayo sa 13th generation. So, ibig sabihin, kung nung dati, nung 1993, way back 1993, Pentium single core lang. Ngayon po, mga kapatid, let's say i5,
nasa 6 to 12 course na po siya, mga kapatid. So, ibig sabihin, nadagdagan yung course niya, ibig sabihin yung manpower niya, mas dumami. So, mas maganda pala, kapag bibili tayo ng computer, isaalang-alang natin kung ilan yung course, mga kapatid. Yun po yung tinatawag na kung i5, i7, or i9. The more na mas mataas yung course, ibig sabihin, the more na mas efficient natin magagamit yung computer, mas mabilis po siya. Lalo na kung mahilig tayo sa mga editing or gaming, yun po kailangan natin isaalang-alang. At syempre, kaya rin siya itinuring as a brain ng human. Tingnan po ninyo ang computer, 1 to 2 years, nagre-release sila ng bagong generation. Ang tao, di ba, ng bagong generation ng CPU, kumbaga yun, ang mahal ng presyo niya kada may bagong release. Sa tao, ganito din yan. Kapag tayo, hindi tayo nag-upgrade ng sarili natin, hindi tayo nagdagdag ng skills, ibig sabihin, nandun lang tayo sa comfort zone natin. Yung value natin still remain. Whereas kung tayo ay nag-aral or nag-upgrade tayo ng ibang skills, di ba, mapapansin natin yung skills natin. Kumbaga, yung value natin sa mundo, mas tataas. So kasabay no, syempre pag tumaas ang value natin, tataas din ang income natin. So correlated din siya sa CPU, mga kapatid. Hindi lang siya basta CPU. Katumbas din siya ng tao, buhay natin. Okay, maliwanag tayo mga kapatid sa CPU, naintindihan natin, no? Next slide, please. So, ang next slide natin ay Random Access Memory, or RAM. Is the primary storage in a computer that temporarily holds the data. So, ibig sabihin pala nito, mga kapatid, kapag tayo gumamit ng computer, the moment na nag-open tayo ng, for example, Google, nag-open tayo ng YouTube, nag-open tayo ng Facebook, or anything, kada open, kada click natin yan, kumakain na po yan ng RAM storage. So, ibig sabihin, kung ang RAM na naka-stored sa PC natin ay mababa, halimbawa 4 gig or 8 gig, kapag nag-open tayo ng multiple window or nag-open tayo ng iba't ibang programs ng sabay-sabay, yun yung may experience natin na bumabagal ang computer or minsan naglalag. Kasi po, yung RAM ay nagamit niya na po ng todo. So, mas maganda, i-upgrade po natin. So, halimbawa, mahilig tayo sa gaming, ganyan. So, i-upgrade natin from 8 gig, gawin natin 36 o 64. 32, 64 gigs, depende po sa inyo. Opo, lalong-lalo na po sa TSB. Kailangan po, at least, sabi kanina, 16 gig of RAM ang kinakailangan. Kasi kalimitan, multitasking po ang ating mga TSB. So, can you imagine, yung RAM para din pala siyang puso. Puso ng tao, tama ba? Bakit? Dahil di ba pansinin mo yung puso ng tao, pag halimbawa mahina ka, hindi ka makakapag-multitask, tama? Kasi mahina yung katawan mo. So ano yung kinakailangan? Mag-upgrade, pero hindi natin ma-upgrade. Bakit? Fix yan eh. So kinakailangan mag-exercise para tumaas yung ating resistensya. Parang ganun din po yung RAM. So sa tao, the more na tinitraining mo yung sarili mo, tumataas yung resistensya mo. Parang kamukha din po sa RAM. Okay, maliwanag mga kapatid? Okay, next slide please. Storage drives. Ito po mga kapatid, meron tayong tatlong klase ng storage. Ang una po, yung hard disk drive, is a data storage device that uses magnetic storage. So ibig sabihin mga kapatid, kung familiar kayo, alam niyo yung CD na umiikot, yun po ang laman yan, magnetic CD. Ngayon, yung solid state drive naman, is the data storage that use flash memory to store data. At ang ikatlo, M.2 SSD. They serve as a strong device providing fast and reliable data storage. So mga kapatid, para mas madali natin maintindihan, i-connect po natin yan sa, ano ba tawag niyo rito? Bituka? Bituka? O ganito mga kapatid, isipin na lang po natin na metabolismo ng tao. Taas ng kamay dito, yung tipong pag kumain, 3 to 4 days bago niya ilabas yung kinain niya. Wala nga kami, di ba? Doon natin i-relate yung HDD.
Kasi mabagal siya. Mabagal mag-process. So tayo, pag kumain tayo na ganyan, kung mabagal yung metabolism natin, parang nabibilang tayo sa HDD. Diba? Pero pansinin ninyo, yung mga active, yung mga nag-exercise, kapag kumain sila, halos everyday, nadudumi sila. Diba? Yun po yung solid state drive, kumbaga. Kumbaga, yung difference po ng speed nila malayo. Lalo na kung naka-M.2. Yung tipong sa loob ng isang araw, 3 times a day kung dumumi. Para kang naka-M.2 noon sa SSD. Sobrang bilis nun, mga kapatid. At ang kagandahan, mga kapatid, ng storage, dito po dumidepende yung speed po ng ating computer. Let's say example, yung operating system po kasi natin, nilalagay po natin yan sa storage. So para gumana ang isang computer, kailangan ng operating system. Kung ang operating system natin, nilagay natin sa hard disk drive, imagine the moment na nag-open ka ng computer, maiinip ka kasi mabagal. Kasi bakit? Hard disk drive doon mo nilagay. So dapat, gumamit tayo ng at least sa M.2 or SSD. Yan po yung mismong i-mount na lang po natin sa PCB, mas mabilis po siya. So kung mapapansin po ninyo, yung mga bagong labas po ngayon na laptop, puro M.2 na po ang gamit niya. Kaya pag open mo niya, para kang nagbukas ng cellphone, di ba napakabilis? Kasi naka-direct na po yun sa PCB. Kumbaga, direkta na po siya. Kaya kapag ginamit mo, mabilis po siya. Okay mga kapatid, naintindihan ko malinaw po ba mga kapatid? Okay, next slide. Ito, power supply unit. A power supply in a computer is a hardware component that converts AC power to DC. So mga kapatid, gaya ng sabi kanina, yung power outlet natin dito sa Taiwan, gumagamit tayo ng 110 volts. Sa Pilipinas naman ay 220 volts. Kapag yung mga amount ng kuryente na yun, isinalpak natin sa computer, masisira po. So kaya tayo may power supply, para i-regulate niya yung alternating current, gawin niya from 110 volts, i-convert niya into 10 volts. 10, 5, and 3 volts. Yun po kasi yung kalimitan na ginagamit ng computer para mag-function ang lahat ng pyesa. So kung wala po tayong power supply, malamang isang salpak lang po natin, masisira po agad yung motherboard natin. Kumbaga kung sa tao naman, mga kapatid, ito yung parang dugo natin, ugat. Di ba may mga malalaki tayong ugat, may maliliit na ugat. Bawat katawan natin sinusupply ang ugat mismo sa puso. So parang ganun gumagana ang power supply. So ganun siya ka-importante. Kung walang power supply, hindi po gagana yung ating computer setup. So okay, next slide please. Ito. GPU or Graphics Processing Unit. A GPU is a specialized electronic circuit that accelerate image processing and graphics rendering for tasks like gaming and video editing. Mga kapatid, taas dito ang kamay ng mahilig sa gaming. O, madami, di ba? Karops. Taas dito ng kamay ng mahilig sa video editing, yung mga nag-vlog. Mga kapatid, kayo po yung kailangan gumamit ng GPU. Bakit? Kasi po, let's say example, sa gaming, mahilig kayo mag-games. Kapag po wala tayong ginamit na GPU, hindi po natin malalaro yung mga games na gusto natin kasi may mga system requirements po yan kung ilang gigs po ang gagamitin. So kung wala tayong GPU, hindi po natin mapiplay yun. At saka yun po kasi yung GPU, yung graphics, yun po yung nagbibigay ng linaw dun sa monitor. So the more na mas mataas ang GPU, yung magiging output niya sa monitor ay mas clear. Kumbaga mataas yung refresh rate niya. Okay. So next slide. Natapos na tayo sa major parts mga kapatid. Andito naman tayo sa CPU case or tower case. So CPU case, also known as computer case, computer chassis, or computer tower, is the enclosure that houses the main components of the computer. Kumbaga mga kapatid, kung mapapansin natin, magkakaiba po ang size nito.
merong small form factor. Ewan ko kung nakakita na po kayo mga kapatid ng packet size na computer. Di ba merong maliit na computer? Yan po yun. Ang tawag po doon ay small form factor size. So, para naman po sa mini tower, ito po yung ginagamit sa offices, mga kapatid. Ito yung hindi gumagamit ng GPU. Kaya po maliit lang yung case nila kasi hindi naman na nila kailangan ng GPU or katakot-takot na fan, mga kapatid. Usually, ginagamit ka sa mga offices. So, para naman sa mid-tower, ito po mga kapatid, pwede na siyang lagyan ng GPU. Ito yung ideal na ginagamit natin sa TSB kasi may graphics card tayo. So tama-tama, nakakapaglagay tayo ng decent na, kumaga yung airflow niya, nalalagyan po natin ng tama yung yung fan, mga kapatid. At ang pinakahuli naman yung full tower case. Kung mapapansin niyo mga kapatid, sa pag-build ng computer, marami dyan yung mga naglalagay ng payload, kumbaga aesthetic, magandang tignan, di ba? Nagagawa nila yung kapag naka-full tower case sila kasi pwede silang maglinya ng liquid cooling system dun sa CPU. So yung iba instead na naglalagay sila ng puro fan, nababawasan yun yung sa pinaka-CPU, nilalagay na nila is liquid cooler na mga kapatid. So magagawa po natin yun kapag ang ginamit nating case ay yung tower case, yung mas malaki. May tanong ba mga kapatid? Malinaw? Okay, next slide please. Okay, motherboard and processor compatibility. So mga kapatid, sa mga first time na mag-build, dapat nating malaman na may compatibility po yan. For example, ang ginamit natin ay Intel, dapat po yung motherboard natin dedicated siya sa Intel, kung anong model man po yun. Halimbawa, nakikita natin dito ang sample ng CPU Intel, yung pinaka niya, golden pad type siya. So makinis siya. Ngayon, ang pinaka-pagkakabitan niya sa motherboard, yung socket pin type, meron siyang kumbaga pinaka-main. Ganun siya. So, yung Intel na CPU, dun mo lang siya mailalagay sa dedicated niya ng motherboard. Ganun din po sa AMD. Ito yung isang klase ng CPU, yung Ryzen. Kung mapapansin niyo yung pagkakaiba nila, yung CPU niya, pin type, male type. So, hindi mo siya pwedeng ipasok doon sa pang Intel. So, dito lang siya sa pang motherboard na pang AMD. Just like B550M. Ayan. Kasi, male type siya. Ngayon yung pinaka-socket niya, female type. So, doon mo siya magagamit. At syempre, depende pa rin po yan kung anong generation yung CPU mo at yung motherboard, mga kapatid. Okay, next slide. Okay, what is bottleneck? A bottleneck in a computer setup occurs when one component is significantly slower or less powerful in the others. Limiting overall performance, identifying and addressing bottleneck is crucial for system performance. So, next slide. So, usually, ang pinagtatalunan po dito when it comes to bottleneck is yung GPU and CPU. For example, ang CPU mo ay i5 13th Gen. Eto. Ngayon, gagamit ka ngayon, kunyari gusto mo ng gaming, maglalaro ka. Eh nagtitipid ka, bumili ka ngayon ng GPU na mababa. Kumbaga, nasa ano lang siya, 2 gig lang. Gagana naman siya mga kapatid. Pero yung full potential ng CPU, hindi mo magagamit. Ibig sabihin, bottleneck yun. Kumbaga, masyadong mababa yung GPU kumpara sa processor. Eh kung halimbawa naman, ang binili mo naman, eh yung processor na mataas. Mga kapatid, ang halaga niya nasa yung RTX 5090. Although gagana siya, pero ang presyo niya nasa $3,800. Kulang-kulang magkano? 200,000, just imagine sa GPU lang. Gagana siya dito, pero kung ano lang yung kayang ibigay nito na capacity, yun din lang ang ilalabas nito. So, ibig sabihin, doon natin nakikita yung bottleneck problem. Masyadong malakas yung GPU para doon sa CPU.
So ano yung normal? Dito tayo sa pangatlo, sa RTX 3070. So kapag ito yung ginamit natin, mas compatible siya dito. So hindi porket nag-build tayo ng computer, basta tayo maglalagay ng GPU. Mali. Depende po yan sa paggamit natin. Kung heavy user tayo, kinakailangan lagyan natin ng akmang graphics card para ma-maximize natin yung paggamit ng ating computer. So next slide. Okay. So, yung bottleneck kayo na tinatawag, GPU versus CPU, ganun din po sa monitor. For example, gumamit ka ng sobrang taas na spec ng GPU, pero ang monitor mo naman, naka-entry level monitor ka. 60 Hz lang. Sa tingin mo, pag naglaro ka, gagana? Gagana po ba mga kapatid? Halimbawa, naglaro ka? Hindi po. Gagana siya pero mamamatay-matay po yung computer. Yun po yung magiging problema no kasi hindi niya kaya yung power na binibigay ng GPU. Gagana siya pero kapag uminit na kumbaga, umandar yung GPU, mamamatay-matay siya, nag-flicker. So dapat, kung ang high-end ang ating GPU, kailangan high-end din yung ating monitor. Kung mid-range yung ating GPU, dapat mid-range level din yung ating monitor. Diba? Lalong-lalo na sa TSP dapat kung ano yung ginamit natin na GPU, correlated po sa gagamitin natin na monitor. Baka naman mamaya, gaya na sabi kanina, sobrang taas ng GPU na, tapos yung monitor natin masyadong mababa, di ba? Hindi natin nagagamit yung full potential. Nalinaw mga kapatid? Okay. Next slide please. Okay, sa cable management naman tayo, isang slide na lang to. Computer cable management is a practice of organizing and arranging cables in a computer setup to improve aesthetic, airflow, and accessibility. This involves using tools and techniques to keep cables neat, tidy, and free from tangles. So mga kapatid, when it comes to cable management, nasa preference naman po natin yan eh. Pag nag-build naman tayo, kahit na sabog-sabog yung cable management mo, as long as tama yung connection mo, gagana naman yan. Pero yun nga lang, hindi siya magandang tignan kung sabog-sabog. So mas maganda, gumamit tayo ng mga pang-harness, kamukha ng braided, tie lock. Kailangan i-ayos natin para kapag nagka-problema yung computer at nag-troubleshoot tayo, hindi tayo mahirapan kung saang wiring papunta ba yun. Kasi kung hindi natin ginamitan ng cable management, basta tayo gawa, basta tayo connect kung saan-saan, hindi magiging maganda yung kalalabasan ng ating computer. Lalong-lalo na sa PSP, yung desk nila, di ba? Mas maganda na organize po yun, yung wiring, hanggat maaari nga naka-color coding. Kasi pag naka-color coding, ma-identify mo kung saan ba ito naka-connect, ganyan. At saka isa pa, malinis tignan. Malinaw mga kapatid? Okay, next slide please. So wala na. Ganun lang kabilis mga kapatid. Ang tanong, may naintindihan po ba tayo mga kapatid? Ba? Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon. Ito lalong-lalo na sa may mga katanungan. Pwede po kayo magtanong sa akin. Samantalay po natin yung pagkakataon. Taas po ng kamay yung sinong gusto magtanong. Ayan, mukhang wala ka, Ryan. Ako muna po siguro. Sige. Kasi medyo budget friendly dapat yung computer setup. Anong difference ng AMD tsaka Intel CPU? Anong mas affordable? Kasi para sa akin parang mas sikat yung Intel as compared sa AMD. Pero in terms of price, since budget friendly ang kailangan ko, ano yung mas maganda na mare-recommend nyo po? Maraming salamat. Hello. Inabutan na lang. Hello. Ayun, maraming salamat sa magandang katanungan, Kamaki. So, kinakailangan sagutin din natin ng maganda. So, ang sabi ni Kamaki, kung ano ba yung mas okay. At It's saka either affordable. Intel or AMD. Ganito po yan mga kapatid.
Kung ikukumpara natin yan pag bumili tayo ng cellphone, parang naglalaban lang po yan iPhone at Android. Kung ano yung preference nyo, yun ang bibili nyo. O, sabihin natin na tama, mas mahal ang Intel. Pero mga kapatid, in the long run, para sa akin, mas makakatipid naman siya when it comes to electricity consumption. Kasi mga kapatid, tama, mas mababa yung presyo ng AMD. Pero hindi natin alam, mas mataas ng konti ang consumption niya sa electricity. So, tansyahin natin. Halimbawa, ginamit natin siya ng 15 years yung computer na yun. So, magkano yung in-increase na sa kuryente? Whereas doon sa may Intel, tama, medyo pricey siya, pero medyo nakatipid tayo sa kuryente. Diba? So, Yun yung lang? sagot doon. Balance. Balance. Okay po. Depende sa preference natin, mga kapatid. Okay, O, next salamat question. po, Ryan. Ayan, salamat po Karayan. Ngayon sa audience naman tayo magtanong. Alright, meron tayo ditong kapatid mula sa lokal ng Kaohsiung City, Taiwan South. Yes, ate, please. Ate? Robilin po. Alright, ate Robin. Ang question ko po sa inyo, ano ang sinasabi ni Karayan bago mag-next slide? Ano ba? Jacket po ni Karayan yung mapukuha po ninyo. Next, please. Okay, very good. Nakikinig talaga siya, nakikinig talaga. Nakikinig po talaga siya. Tama po ba, Karayan? Tama. Tama. Alright.